Hindi kami nag-usap ni Rhea, but you will be surprised pagkatapos ng sermon na ito. Oo nga, ano. Sige. So be with us, Lord, and speak to us. O sabi mo kami, tagpuin mo ang pinakamalalim namin na pangangailangan sapagkat ikaw lang talaga makakatagpo nito. Pagpalain ninyo ang inyong salita sa araw na ito. Gawin ninyong makapangyarihan dito sa aming puso at aming isipan upang kami ay ayusin, pagalingin, paguhin, itama, Panginoon. Tulungan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na makapangyarihan ng gumagawa. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus namin Tagapagligtas. At ay magsabi ng Amen! Isa sa pinakamagandang tagpo sa Lumang Tipan, ang paborito ko ito, ay ang kwento ng magtito. So merong magtito sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Matagal na silang magkasama. In fact, itong pamangkin ay napasama sa kanyang tito dahil namatay na yung kanyang tatay. Matagal silang magkasama. At sabay silang yumaman. Sabay silang sumagana. Dumami ang kanilang tupa, dumami ang kanilang kambing, dumami ang kanilang mga baka. So much so na dumating yung isang araw, dahil sa karamihan ng kanilang mga alaga, nahihirapan na silang maghanap ng pastulan, yung makakainan ng kanilang mga hayop dahil sa dami. So dumating yung araw na nag-aaway na yung kanilang mga tagapag-alaga ng hayop, yung mga pastol, yung tito at saka yung mga pastol ng pamangkin, sila nag-aaway. So yung tito, inausap yung kanyang pamangkin. Huwag tayo mag-away. Maghiwalay na lang muna tayo. Kung pupunta ka sa kaliwa, sa kanan ako. Pero kung pupunta ka sa kanan, kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Pumili ka. So yung pamangkin, ano yung ginawa niya? Hindi agad siya pumili. Ginala niya yung kanyang mata. Tinignan niya yung kanan at tinignan niya yung kaliwa. Problema doon sa kaliwa, wala siyang nakikitang tubig. Dito sa kanan, may tubig. Sagana yung tubig. So, alam na. Sabi niya, sige, dito po ako. Yung pinili niya ay dakong silangan. Alam niyo ba kung nasa yung silangan? Ha? Ano to? Pilaga. Ito? Imog. Ito? O, sabi ko na, umabsent kayo eh. Ano to? Kanluran. Ito? Silangan. Okay. So, ang pinili niya ay dakong silangan. Dahil may tubig. Siyempre, saan napunta yung tito? Nakako niya, pag pumunta doon sa kanan yung pamangkin, doon sa kaliwa, o doon sa kaliwa. Dito mahirap talaga ang tubig. Posible naman, kaya nga lang mag-e-effort ka, dahil kailangan mo magugay ng marami. Balon. Yun lang ang pag-asa mo. Magugay ka lang. Ngayon, tanungin natin. Kasi ang tema natin, basahin nga ninyo. Walking on the road of peace. Of peace, not towards peace. No, magkaiba yun eh. Yung lumalakad ka kasi gusto mong mapunta sa kapayapaan. Pag sinabing of peace, nandito ka na ngayon. Yun ang kaibahan nun. You are now walking on the road of peace. Not going to, not towards peace. Ibig sabihin, meron ng tikim. Meron ng ano? Tikim. May tikim na ng kapayapaan. At patuloy pang, ano nga saan mo sa dulo?
mas lubos na kapayapaan. Kaya ito ang aming New Year's wish sa inyo. Napakaganda nito mga kapatid. Wala ka nang ibang aasamin pa sa buhay kundi magkaroon ng kapayapaan. Tama ba? Kaya kapag namatay, ang tawag natin, oh, rest in peace. Narating mo na yung ultimate. Ha? So, pumayapa ka na ngayon, nakatikim ka, pumapayapa at hindi mamamayapa. No? Papayapa lang. Papayapa pa. So, yan. So, ang tanong natin, sino dun sa magtito ang lumalakad dito sa daan na ito ng kapayapaan? Yun bang pamangkin? No? Kasi napili niya yung masaganang lupa at bawat takbang niya, talaga namang masaya at maginawa dahil may tubig. At pag may tubig, may inom. Ano? May damo. Oh, may tanim. At pag may tanim, may pagkain, lalo na yung mga hayop. Okay. So, ganun lang yun. Ano? Kaya, siya ba yung lumalakad ng mapayamay sa mga sula? Hindi ako mag-uhumay ng bato. O yung tito kaya? Siya ba ang may kapayapaan? Ha? Ipalagay nyo. Doon sa kwento ito, sino gusto niya? Tito o yung pamangkin? Ha? Tito? Ay, pamangkin. Hindi na mag-uhumay ng mga millennials talaga, mga Gen Z, ang itamad, no? Sorry nga. Mag-okay ng balon. Pero pansinin niyo, may mapapansin kayo sa tito. Yung tito kaya ang lumalakad sa daan ng kapayapaan. Dahil sa simula pa lang, hindi siya nakipag-agawan. No? Hindi siya yung tito. O ako, tito mo ha. Pamangkin lang kita. Ako pipili muna. Siya kaya, dahil alam niya ang kasaganahan niya ay hindi manggagaling sa kaliwa o sa kanan, kundi manggagaling sa taas. Ganyan ba kayo? Ganyan ba kayo? Yung kapayapaan ba ninyo ay dahil doon sa inyong napili? Kaliwa o kanan o dahil nanggagaling sa taas? So, ito nangyari. Matapos umalis yung pamangkin, ito na. Nagsalita ang Diyos. Doon sa tito, ang sabi ng Diyos sa kanya, ilibot mo ang iyong paningin. Ikaw naman, no? Ilibot mo yung paningin mo. Lahat ng makikita mo, buong lupain na natatanaw mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi, no? At sa iyong magiging anak, at sa iyong magiging apo. Sa iyong lahi. Yun ang kapalit. So, anong ginawa ng tito? Yung makakahula nito, yung nagbabasa talaga ng bayo. Anong ginawa ng tito? Dahil doon sa pangako na doon sa mga. Ha? Magtiwala. Yung tanda ng kanyang pagtitiwala, anong ginawa niya? Gumawa siya ng, thank you, sa boses sa likod. Ano yung tinayo niya? Hindi bahay, akin pala to. Tatayuan ko lang ito ng bahay. Hindi. Nagtayo siya ng altar. Sabihin nga ninyo, altar. Altar. Na-agree niya. Pinapaniwalaan ko yan. Yung altar nun pinagsama-samang bato lang naman. Samantala, yung pamangkin, nagtayo rin naman siya. No? Hindi nga lang ng altar. Nagtayo siya ng bahay. Itong masaklap. Alam niyo kung saan na itayo yung bahay niya? Ha? Malapit sa Sodoma. Iba, hindi na siya. Alam niyo ba yung Sodom at Gomorrah? Anong ginawa ng Diyos doon? Oo, kasi yung mga tao doon ay alaga naman. No? Walang kasing sama. Doon niya naitayo yung bahay niya. No? Kaya paborito ko tong kwentong ito. Ang lalim ng lesson, no? Yung nag-aakalang nakapili siya ng maganda, pambira na itayo niya yung bahay niya doon sa tabi ng
malapit kung saan gugunawin ng Diyos. No? Yun namang hindi namili. Tayo siya ng altar. Tapos pinangakuha siya ng Diyos. Lahat ng nakikita mo. Ngayon, sino gusto nyo? Ha? Nagbago na isip nyo? So, sino, mga kapatid, ang nasa daan ng kapayapaan? Sino talaga yung lumalakad sa daan ng kapayapaan? Yung bang kumikilos, batay sa nakikita niyang magbibigay sa kanya ng mabuti? Batay saan? Sa nakikita niyang magbibigay sa kanya ng mabuti. Oo, yung kumikilos, batay sa pagtitiwalang gagawan siya ng Diyos ng mabuti. Parehong may mabuti. Pero yung isa, saan siya? Paniniwala o pagtitiwala, gagawan siya ng Diyos ng mabuti. Ito na ho yung iuuwi ninyo mamaya. Ha? Ito na yun. So, sino kayo dyan? Yung kilos ba natin ay batay lang kung saan yung nakikita natin? O batay sa pagtitiwala na gagawan ako ng Diyos ng mabuti? Ibig sabihin, hindi sa paningin, kundi sa pagtitiwala. Hindi convenience, kundi confidence. Sabihin nga natin confidence. Ano sabihin convenience? Kanina lang, nabasa ko doon, papunta, nagmumotor ako . Sorry for the inconvenience. Pero nung isang taon pa yun, talaga naman napaka-inconveniente yung traffic na yun, ano? But, yung choice ba natin, yung action ba natin, is it based on what will give you convenience, ginhawa, o ito'y nakabatay dahil may malaki kang confidence sa Diyos. Magkaiba talaga ito. Anong pruweba na yung Tito? Meron siyang malaking confidence sa Diyos. One, no, hindi siya na-overwhelm ng problema. No? Hindi niya sinabi, ano ba yan, Lord? Bakit naman nagkakagulo sila? Madali kasi ma-overwhelm eh. No? Ng gulo. Na para bang sa buhay dapat walang gulo. Eh pag ganon, talagang rest in peace dapat. Hindi eh. Dito talaga, may gulo talaga. Kahit anong effort natin na ayusin. No? Magkakaroon ng gulo. So, ang tanong lang doon, ma-overwhelm ka ba? Not if you have God's, or if you are confident in God. Bakit? Eh kasi alam mo, una sa lahat, may lugar yung gulo na yun. No? May lugar sa buhay na yun. That will benefit you. That will mature you. So hindi siya magugulat na nag-aaway, na nagkakagulo. Kayo ba? Nagugulat ba kayo? Lord, kung kailan ako sumunod sa'yo, bakit nagkagulo-gulo ang buhay ko? May mga ganun kayo naririnig na? Para ba pagsunod sa Panginoon, wala nang gulo. Sana all. Kayo ba, nagugulat ba kayo na nagkakagulo? Di naman. Na-overwhelmed sa gulo. Ha? Na-overwhelmed. Yes. We tend to be. Ako, na-overwhelmed ako sa gulo. Kaya pag na-overwhelmed na, siyempre, makikigulo ka na. Yun ang gulo, ha? Ganun. O magkakaroon ka na ng reaction na galing sa iyong sarili. Tama ba? Tama. May ebidensya eh. Yung Tito, hindi siya na-overwhelmed. No, parang, gano'n lang yun. Pag pinasa mo nga yun, may usapang pagkain ito. Crucial to. At ang nag-aaway, yung kanyang mga pastor, tinatawag na yung kabila, ikaw anak ka ng kambing ha? Nauna kami dito. Sabi nung isa, baka naman. O, pangalawang ebidensya na siya'y confident. Hindi siya, hindi niya ino-overpower yung mga tao. Minsan meron tayo, gusto natin nauna. O, di ba, may ayuda sa loob sa pwesto. Nauna ka, para tiyak. Di ba? Hindi mo
muna, dito ako sa likod ko. Kasi gusto natin, makauna na talaga. Eh, yung tito hindi eh. Hindi rin siya takot na mahuli. Oh. Dahil ang confidence niya, dito sa lupa eh. No, hindi doon sa nakita niya. Ang confidence niya nasaan? Nasa Diyos. Bibigyan naman ako ng Diyos. O, kayo ba? Ino-overpower niyo yung iba? Parang kayo, kailangan makuha ko yan. Kailangan ako makakuha niyan. Pero hindi. At napakasimple ng kanyang ginawa. No? Anong tinayo niya? Testamento ng kanyang confidence. Ano tinayo? Ano tinayo? Altar! O ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano tinatayo nyo? Ala! Nagtatayo ba kayo ng altar? Nasaan ang altar ng inyong pamilya? Pero mamaya ko natutuloy. Mamaya ko na kayo pagalitan. Ang altar ay tanda ng malalim na tiwala. Ha? Ulitin natin. Ang altar ay tanda ng malalim na tiwala. Kaya pag sinabi niyo sa ako, may nagtitiwala ako sa Diyos. Tatanungin ko kayo, nasa altar mo? May altar ka ba? No. Huwag niyo naman sabihin, Pastor, teka, pinapagawa ko na yung altar ko, lalagyan ko ng revolver. Hindi yun, ha? Baka na picture ko, makikita ko niya, Pastor, pinagawa na kita ng altar. Para ma-bless yung bahay namin. Tapos may isang pagita pa. Kung bakit, ano? Santo Romeo. Parang nagtatanong, ano? Santo Romeo. Santo Juan. Pero pakita niyo yung altar niyo. Singilin ko kayo sa altar. Mga walang altar dito. Kami anay ko, nakaano kayo. Ang tunay na issue sa buhay natin, alam niyo mga kapatid, bakit tayo hindi makalakad sa daan ng kapayapaan? Security. Tama ba? Security. Security. Kailangan natin masiguro. Ako, no? 54 sa Thursday. Ilang years na lang? Ha? Ilang years na lang? Thank you, Lord, ha? Ilang years bago ako maging senior? Tama naman. Tama naman. Pagbilis ka naman sa Lord. 6 years bago mag-senior. 11 years bago mag-retire. Hindi ko nga bayad yung SSS ko. Totoo lang. Wala akong feel. Hindi ako nagre-reklamo sa inyo, mga kapatid. Nasabi ko lang. Pag ako na hospital, out of pocket talaga lang. So you worry, gusto mo security, hindi ka magagas. Sino rito magulang? No? Ang iniisip, kaya nga kahit sanggol pa lang, anak, paano ba kita pa-aralin ng kolehiyo? Kulang lang, sumagot yung sanggol. Pa! Patidiin mo muna ako. Huwag muna natin pag-usapan yung kolehiyo. Kolehiyo natin pinag-uusapan sa sobrang pag-aalala. Gusto natin na secure. Makaka-graduate ba? Ito, tanong ni Eric ito, pag nag-ano kami, yung mga anak ko, kailangan manatili akong malusog. Dialogue ni Eric, para makagraduate yung mga anak kasi mabanda pa ng mga anak. Parents, gano'n. O dito na may mga kabataan ako ba, makakatapos. Magkakaroon ba ako ng magandang trabaho? Pag nagkatrabaho ka, tinatanong mo, mananatili kaya itong kumpanyang ito, baka naman magsara na ito bukas. Ha? Baka walang saan sa katalasan. Lahat. Gusto natin ng ano? Security. Kayo ba secured? O kaya iba talaga naman. Gagawa ng parang, o
O yung mga matanda, ako na-appreciate ko rito yung mga lolo. May lolo yung matanda. Lolo, lola. No? Ako naiisip ko yun, paano kaya pagtanda ko, kaninong bahay kaya ako titira? Diba? May ba nanay, oras naiisip niyo yun? Oo. Buti na lang may bahay kayo. Pinalayas nyo lang anak nyo? Pinuwan. Ang probinsya. Pero gano'n, sino mag-aalaga pag nagkasama? Ang dami mong pwedeng problemahin talaga. Sagot, pera? Ano kayo? Mukhang yung may pera, siya pa ang pinaka-insecure. Ano bang gagawin ko dito sa akin? Maraming pera para hindi mawala. Pati yung may pera, nag-aalala. Isa lang naman milyonaryo dito. Now, don't get me wrong, people. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-St. Peter, huwag kayong mag-Sun Life, o promotion na doon. Ano ba? Nova Desi, Pro-Life, lahat na ng My Life. Ha? Axe. Ayan. Dapat pala, lagyan natin ng life yung Axe Life. Oo. Sa ngayon, dasal na lang. Hindi mali. No? That's part of being responsible. If you can. If you can. No? Kung kaya ninyo. Pero ang tanong talaga, kapag kumilos ka na, saan nakabatay ang kilos mo? Yung kababating. So gagawa ko. Okay? Dahil binigyan naman ako ng wisdom ng Panginoon. Pero saan nakabatay? Where do you base that action? Saan nakabatay mo? Dahil ba dun sa nakikita mo sa paligid? Nagpaalam ako kay Jared. Kasi alam ka ba yung anak ko ang isa? Pangalawa. Tayo ka para makita ka nila. Bira ka na dito. Anak ko yan. Nagpaalam mo kay Jared, nagagamitin ko siyang halimbawa. Ito si Jared. Jared ko. Maniwala ko kayo, nag-decision siya bumili ng kotse. Nalaman ko na lang, may kotse siya. Alahin doon, nagka-kotse kami. At nag-decision din siya lumipat ng work of Cardinal Santos to Pacific Global. Again, hindi ko sinasabing mali yung decision niya. Ang tanong lang doon, saan nakasandal yung kumpiyansa? Ito yung analysis. Anak, hindi ito judgment. Kung ba sa kanyang, tingnan nyo, saan papasok yung kumpiyansa? Kasi pwede niyang isipin, hindi naman ganito, pwede isipin ni Jared, gusto ko ng security. Kailangan kumita ako kasi yung kita ko dito sa Cardinal ay basic food, basic pay. Ibili kami ng kotse para kami ay kumita. May consistent na yun. Yun naman na na-appreciate ko sa anak ko. Talaga namang, laban. Ang problema, pag nalipat na yung confidence mo, doon ka na umaasa ngayon. Sasakyan ito, gumaan na lang ito magliligtas sa akin sa lahat ng problema. Hello? Ang dali kasi lumipat. Magkatrabaho lang talaga ako. Nalipat na yung confidence dun sa trabaho. Makagraduate lang yung mga, ang bilis eh. Ang bilis pwedeng lumipat ng confidence. Pag nangyari yun, alam niyo mga kapatid, you have just acquired a new religion. Sabihin nga ninyo, religion. Pag inilipat mo na, ibinigay mo na sa work, ibinigay mo na sa tao, ibinigay mo na sa kotse dahil merong ganito,
You have just a quote. Doon. Para naman. Para sa club ito. Singgaling. Okay din to. Sarap ba ako? Religion. Yan. Alam niyo nangyari sa kotse ni Jaren? Jaren, ano nangyari? Sa buwan pa lang ba yan? O bumiyahe naman talaga kumikita sila dahil ang plano doon, ipaparenta at makabayad doon 18,000 monthly. Kayang kitain nyo pag may rent. Wala pang isang buwan. Isang linggo mga kapatid, yung renter niya na ibangga yung sasakyan. Hindi lang nila ibangga, binangga pa sa likod. Grabe. Ang tagal nung sasakyan doon sa masa. 50,000 ang inihingi. Joke ba to, Lord? Parang gano'n, no? Joke ba to? Kasi yung inaasahan mong kikita, yung pinaglagyan ko ng aking confidence, bigla mong sinira. Parang gano'n. Kung maghihintay ko. Yan. Kaya tatanungin, ha? Pero okay na po. Okay, mag-alala. Nagamit na. Yung wala akong nangyari, pinangako ni John Lord, gagamitin ko na yung kotse sa gawain mo. Pero ang tanong talaga, gaano kalalim ang involvement ng Diyos sa mga desisyon na ginagawa natin? Tanungin mo ang katabi mo, gaano kalalim ang involvement ng Diyos sa paggawa mo ng desisyon? Meron ba? Ha? May involvement ba ang Diyos? Kasi you need to stop and at least ask, Lord, gusto mo bang gawin ko to? Yun lang matanong mo. No? Yun lang matanong natin. Do you do that? Ha? Especially, major decision. Lord, gusto mo lang mag-asawa bukas. Tanungin mo, Panginoon, hindi ka na makaka-atras dyan. Gusto ko lumipat. Ha? Sana ko, ang gamit ko isang upuan na, okay? Medyo lumipat ka araw-araw. Pero kung gamit, may kailangan mo pang mag-hire ng van. Those are major decision. Ha? Sasagutin ko na ba itong nanliligaw sa akin? Oh. Gaano kalalim ang involvement ng Diyos sa paggawa mo ng decision? Tinanong niyo ba yung katabi niyo? Hindi naman yata tinanong. Ngayon ganito naman. Ito maganda. Si Jared talaga ino-observahan ko yung kanyang... Pero dito niyo ma-appreciate talaga ang Diyos. Kasi madalas na pinag-uusapan sa kanya, una nag-aaral sa QCPU, hindi niya natapos 2 years. Anong kurso mo na? IT. Oo. Hindi niya natapos siya. Tapos nag-shift siya, caregiver, nursing aid, practical nursing sa St. Agustin. Tapos nag-pandemic. Diba? Ang ganda. Nag-pandemic. Nang matapos ang pandemic, umalis na sa school, sarado na yung school. Sarado na school. Nasaan ang mga records? Di na nakita. So, aral ka na lang ulit. Para bang ganun-ganun ka? Trahedya to. Pero, pandemic, ito naman. Nagka-work si Jaren. Ewan ko paano ka ba nagka-work doon? Ayun, nakapasok siya. Unang sweldo niya, 40,000 plus.
Oo. 40,000. Naalala ko kasi nag-tight siya eh. Kaya niyo yun? Magkano tights nun? 4,000. Kaya niyo bitawan yun? Lord, kailangan ko secure sarili ko. 500 na lang sa'yo, Lord, ha? Pero binitawan niya yun, 4,000 pesos. Nakaipot siya sa madaling salita. Nakaipot siya, tapos, hindi ko alam kung anong kilos ng Diyos kasi ang tagal na namin sinasabi sa kanya, maalaga kasi siya, dapat dito ang linya mo. Mag-PT or mag-nursing, tapos nag-enroll siya sa TESDA. 10 months. No, 10 months. Nakagraduate siya. Decision niya yun. Tapos, nag-apply. So, ang tinapos niya ay nursing 8. Hindi siya graduate in nursing. Nag-apply sa Cardinal Santos. Natanggap siya doon. Natanggap siya doon. Favor ng Diyos. Yun napasukan niya, colonoscopy department, tapos binigyan siya on his first month. Basta nung unang mga buwan niya, nakatanggap siya ng training. Lahat ng training. Magaganda, advanced training. Kaya yung usapan namin sa sambahan nun, tungkol sa kwet. Colonoscopy ba naman yung kanya? Departamento no? Tapos, yun, nakalipat siya, naging regular siya sa hospital. Regular siya sa hospital. Gusto ko sabihin, God was securing Jaren. Sa background, mga kapatid, anong ginagawa ng Diyos? Sinisecure siya ng Diyos. Yun ho, malinaw ko nakikita rito no? May effort si Jaren i-secure yung sarili niya, pero all the while, ang Diyos, ibigyan siya ng security. Actually, nag-aaral lang kami kay Jaren dahil hindi nga siya nakagraduate ng bachelor degree. Saan pa siya pupunta? Masaya kami talagang yung favor ng Diyos sa kanya, nagtatrabaho siya ngayon sa isang hospital. God's way of buhay. Now, what do you believe about that? Ano gagawin ng Diyos? Ano pinapaniwalaan niya na gagawin ng Diyos? Naniniwala ba kayo na gagawin kayo ng mabuti ng Diyos? Naniniwala ba kayo na gagawin kayo ng mabuti ng Diyos? Kasi pag sinabi mong God is good, ang intention yun ng Diyos, hindi dahil may ginawa siyang blessing sa'yo. That is God's intention. Hindi ka kailanman gagawa ng masama ng Diyos. Kung papaluin ka man ng Diyos, subject ka niya sa trial, that is still good for you. Alam ng Diyos kung anong problema ang kailangan mo para magtiwala ka sa Kanya. Do you believe? Gagawan ka ng Diyos ng mabuti. Gagawan ka ng Diyos ng mabuti. Bukas, sa taong ito, sa pamilya mo, kahit sa pagtanda mo. O ngayon, tanong ko sa inyo, ano ba alalahanin niyo? Di ba kayo papayapa niyan? Pag ang lagi mong sasabihin sa sarili mo, gagawan ako ng Diyos ng mabuti. At kailanman hindi ako gagawa ng Diyos ng masama. That is trusting in the Lord. Pero mga kapatid, laliman natin ang konti. Ayaw kong maging empty words. Basta, kapatid, tiwala lang. Puso. Para binamagic lang. Ako, may tiwala ako sa Diyos. Saan nakabase yung tiwala? Dahil pag sinabi mo nagtitiwala ka sa Panginoon, ang tinatanong natin dyan, gaano kalalim ang relasyon mo sa Diyos para masabi mo na katiwa-tiwala siya. It's just like being with a person. Pag si Michelle, hindi ko kilala ito, hindi ko pa siya nakasama, hindi ko pa siya nasubukan, hindi ko pagkakatiwala po ito, no? Hindi. Iba naman, pag kilala ko si Mea, at nasubukan ko na siya, ito, itataya niya ang leg niya para ako iligtas. Tama ba? Tama ba? Nagkamali ako.
Pero ako, tataya ko leg ko para sa'yo. Dapat gano'n kami sa akin. Eh, bakit hindi ko siya pagkakatiwalaan? So, nakasalala yung tiwala sa yung relasyon mo. Gaano ba kalalim relasyon mo? Madaling sabihin, may tiwala ako kay Lord. Pero gaano kalalim yung relasyon mo sa Kanya? Ha? May lalim ba yung relasyon mo sa Diyos? O, tanongin mo ulit na tanongin mo. Pagkakataon mo. May lalim ba ang relasyon mo sa Diyos? O, gaano kalalim? Gaano kalalim? Ang confidence ay nakaugat sa lalim ng relationship. Sulat niya yan. Kaya ka confident sa kaibigan mo, ito papautangin. Ito hindi pa ang inindihan nito. Kahit magkano utangin ko. Kaya confident ka pa rin. Nasubukan mo na eh. Ganun na kalalim yung relationship ninyo. Oh. Pero pag di mo kilala, baka makaawa ka pa eh. Confidence ay nakaugat sa lalim ng relationship. Ang pamangkin, nagtayo ng bahay, nagsecure ng sarili. Ang tito, nagtayo ng altar, nag-alay ng sarili. Ha? Iba eh, no? Magkaiba. Magkaiba talaga. Kaya, samantalang abala, nasusundan ba ako? Thank you. Kaya samantalang abala ang taong nagsisecure ng sarili sa paghahanap ng lugar ng sagana, ang taong nagtitiwala, nagagawan siya ng Diyos na mabuti, nagtatayo ng altar. Atrasan ko lang, ano? Bakit ganon kataas ang tiwala ng tito sa Diyos? Kasi bago mangyari yun, na nagkagulo sila, may pangako ang Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, una sa lahat, Abraham. O yun na, binigyan ko na ng pangalan ha. Abraham, iwanan mo yung iyong bayan. Pumunta ka sa isang bayan, ituturo ko sa iyo. O, gano'n ba kasigurado si Lord? Saan yan, Lord? Basta ituturo ko sa iyo. O, lalabas kayo? Ha? Eh, sabihin ko muna, Lord, kung saan tayo pupunta para naman mapayapa ako. Pero si Abraham, walang ganong bargain. He practiced things, sinawa niya si Lord, and then they went out. Kasi sila pupunta, anong moon? Hindi sila pupunta sa moon. Ha? Doon. Doon sila pupunta. Ba't ganun katindi yung tiwala niya? I will bless you. Anong gagawin ng Diyos sa kanya? I will bless you and I will bless all families through you. Ganda. Ang ganda. So lumabas siya. May usapan na sila ni Lord eh. Ganun katindi yung kanyang relasyon dito sa Panginoon. Kausap niya ang Panginoon. Laging narinig niyo. Bawag kasawa mo, pero yung mga anak mo, magiging kasindabi lang, buhangin. Eh, gusto niyo magkaroon ng ganong maraming anak? Well, good luck. Huh? Yung isang anak, sinusukuhan na ni Shena. Lord, wag mo akong bigyan ng anak na kasing dami ng buhangin. Dahil kakain ng buhangin. Pero ganong klase ang relationship. Ito to. You save the best for last. No? Ibig sabihin, si Abraham, yung tito, yan na talaga siyang malalim na kaugnayan sa Panginoon. They were this close. Malapit siya sa Panginoon. Kaya nung namili siya, anong hindi siya namili? Lahat na nakikita mo, bibigay siya. Kaya, ang taong nakalakad sa kapayapaan ay kumikilos batay sa pagtitiwalang gagawan siya ng Diyos ng mabuti. Kaya niyo ulitin yan? Siya ay kumikilos batay sa pagtitiwalang gagawan siya ng Diyos ng mabuti. Kaya niyo ulitin? Siya ay kumikilos batay sa pagtitiwalang gagawan siya ng Diyos ng mabuti. Kayo lang.
O yung mga matatanda na. Sino yung sinasabi mong matatanda? Lahat ng youth na nandito. Ready? Siya'y kumikilos. Go! Okay, mga nandito youth. Go! Diyos na mabuti. Hindi siya umaasa sa nakikita, kundi sa kilala niyang Diyos. Hindi siya gumagalaw dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Hindi siya basta pumipili ng madali, kundi ng mas tapat sa Panginoon. Hindi niya unang tinatanong, ano bang makukuha ko dyan? Ang una niyang tanong, nasaan ang Diyos dito? So let me conclude. Sa daan ng kapayapaan, dito ko kayo gusto makita. Gusto niyo ba rito? Sa daan ng kapayapaan. Do you want to be here? Sa daan na ito ng kapayapaan? Yes! Dito ko gustong lumangan. At dito ko kayo gustong makita. Kaya, kung may tatlong bagay. 1, basa. Yan na ba? Yan na ba yung best nyo? Is that your best? Yan na ba yung best ninyo? Para makipagrelasyon sa Panginoon, are you giving your best? Hanggang dyan na ba yung lalim ng inyong kaugnayan sa Panginoon? O hindi pa kayo nag-e-effort? Medyo takot ako kasi baka yung iba, hindi talaga nag-e-effort. You don't exercise your faith. You don't give time reading your Bible personally without anyone telling you to do so. Hindi kayo nananalangin. Nasaan ang lalim ng inyong pananampalataya? Nasaan ang Diyos pakikilala ninyo as you read your Bible? Pakibasa number 2. Namin nating gawain. Sambahay! O yan, pagalitan mo na kayo dito. Sambahay. Seryosohin ang sambahay, hindi lang para magpa-picture. Baka ang goal kasi, tara, mag-picture na tayo. Hindi yun. O masabi lang nagsambahay kami, hindi lang mamadali, mahaba pa ba yung binabasa natin? Kasi pupunta pa ako. Matagal pa ba yan? Huwag ganon. You give time sa inyong sambahay. Kung wala pa, mamaya, mag-usap tayo. Seryosohin ang meetings. No, yung meeting ng youth, be present doon. Yung AC. No, walang occasion na makakaano. Yung mga yung sinasabihan ko. Pag merong assignment to teacher, may groupings, kunin nyo yung maging leader. Ako po, gusto ko maging leader. Bakit? Wala tayong practice ng linggo. Kasi pag iba pinag-lead mo, automatic na yun. Alam mo na, may practice ng linggo. Hindi, kayo leader. Ako na mag-lead sa akin. Huwag kukuha ng assignment pag Sunday. Lalabas ang bato. Pag linggo, you know why? You know why? Hindi siya matutuyo. Now this, dahil walang kinalaman sa labayo. Dahil ang kapayapaan ay hindi lang mag-isa. Ang tunay na kapayapaan, listen to this, yung tunay na kapayapaan, it is enjoyed with people. Hindi yung, bahala kayo sa buhay nyo, basta ako mapayapa ako dito sa bahay ko. Hindi ganun yung peace. No? Ang peace, it is enjoyed with people. Yung mga tao, regalo ng Diyos yan sa inyo. Yung pamilya, regalo ng Diyos yan. So what are we doing? Seryosohin yung mga gawain natin. Yung huli, basa. Anong sasabihin natin sa kaguluhan? Gagawan ako ng Diyos. Yung mas malakas, anong sasabihin natin sa kaguluhan? Gagawan ako ng Diyos ng mabuti. Ito, confession natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kanina habang umaawit tayo, sabi ko, grabe. Kasi yung confession mo, I trust in God, my Savior, the one
who will never fail. He will never fail. Hindi. Tiwala ko sa Diyos na gagawa sa akin ng mabuti. Kaya pag dumating yung panahon, matanong namin ng Lord, gagawin ko ba? Masangkot niyo lang ang Panginoon. Gagawin ko ba ito? That shows relationship. Okay, tanong mo rin mga kapatid, sa palagay mo, dapat ko bang gawin ko? That's sensitivity. Then hintayin ninyo. Dahil kung kalooban ng Diyos yan, then there will be peace. Mapayapa kayo na magagawa yan. Ayaw tayong lahat? Babasahin niyo yung parte ng kongregasyon. Sino ang lumalakad sa daan ng kapayapaan? Ang Diyos batay sa pagtitiwala ang gagawa siya ng Diyos ng mabuti. Umaasa lang ba tayo sa nakikita? Kikilos ba tayo dahil sa takot? Hindi, kundi dahil sa tiwala sa katapatan ng Diyos. Pipiliin ba natin ang mas madali kung hindi ito tapat? Hindi, pipiliin namin ang mas tapat kahit ito'y mas mahirap. Una ba ninyong itatanong, anong makukuha ko dito? Hindi, kundi nasa dito ang Diyos. Paano tayo lalakad sa daan ng kapayapaan? Kami ay maghihintay kahit may pagkakataon. Lalanggi kahit may alok. Magtitiwala kahit hindi pa malinaw. At magtatayo ng altar sa buhay. Ano ang itataya ninyo sa Diyos sa taong ito? Ang aming mga desisyon, ang aming pinabukasan, at ang aming seguridad. Kanino kayo umaasa? Sa Diyos na gumagawa ng mabuti sa hapon, ngayon, at magpakailan. Sabay-sabay tayo. Sa daan ng kapayapaan, kami ay lalakad, hindi sa ating dunong, lakas at abilidad, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na tumutupad, gumagawa ng mabuti sa ng mga alagad. Amen. Narinig mo ang aming daing. Alam mo ang lalim ng aming pangailangan, Lord, but you will take care of our insecurities. Ikaw ang Diyos na gagawa ng mabuti sa amin. Tatawagin kong mali na we sing this with all our heart. That God will never fail you at hindi ka gagawa ng masama ng Diyos. Maniwala ka, kapatid. Gagawa ka niya ng mabuti at dadali niya ng kapayapaan sa mundo. Jesus is mine.
Diyos, nagagawan kami ng mabuti. Sa iyo ang aming tiwala. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Sa aming Diyos, na kumikilos sa aming buhay, sa aming Diyos, na naranasan namin noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, patuloy kami lalakad, Panginoon, patungo sa iyong kapayapaan. Isikapin namin, Panginoon, hindi man perfect, pero sisikapin namin na mas nilalangin kayo, lumapit sa inyo, lumalim ang aming pagtitiwala, lumalim ang aming pagkakilala sa inyo, Panginoon. Ano man yung pagdaanan namin ngayong taon, Panginoon, sasabihin namin, nagtitiwala kami sa Diyos, Panginoon. Dahil gagawa ka ng dahil ang aming Diyos, Amen. Hallelujah. Tapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Sige po, wag mo muna tayong maupo. Wag mo muna tayong maupo. Wag mo muna tayong maupo. Manatili po tayong nakatayo. Tinatawagan ko po si Pastor Ronnie. Tinatawagan ko rin po si Kuya Lito. Felito. Sige, pananayin po natin ang ating pong pastor since wala na po, this is January and susunod po nating meeting ay sa February na. So let us bless, ibalik po natin kay Pastor Romy, panalangin po natin ang kanyang kaarawan sa Thursday and pagpalain po natin ang kanyang ministry being our leader sa SKT po. Sige po. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Una sa lahat, kami ay kumikilos batay sa pinagkatiwala niyo sa amin. Kayo ay gagawa sa amin.